Ngayon, papag-usapan natin yung patungkol sa espresso grind size, okay? So, sa espresso grind size, meron tayong tinatawag na fine grind size, coarse grind size, at right grind size. So, pag sinabi nating fine grind size, ibig sabihin nun, maliliit yung size ng ating grind size ng kape. So, dahil ganon, yun ay naglalabas ng masyadong mapait kapag sobrang liit ng ating grind size ng coffee. Kapag napunta naman tayo sa coarse grind size ay magiging sobrang maasim naman or sourceness ng lasa ng kape. Kaya kunwari tayo ay nag-setup dito sa machine, tapos unang setup natin ay nalasaan natin na sobrang maasim. So anong gagawin natin? Pupunta tayo dito, pupunta tayo sa fine grind size kasi when we say na maasim, ibig sabihin naglalarawan yung kape na masyado siyang coarse. Kasi sa coarse nga ay maasim. So ang gagawin natin, pupunta tayo ng fine grind size. Paliliitin natin yung size nung kape. Ano yung anong brand ng Brand na ginagamit natin dito ay compact grinder machine. So kunwari, ang itong grind na to ay naglalarawan to ng maasim o sobrang sourceness according sa ating setup doon. So ngayon, mag-adjust tayo dito. Nakikita natin tong arrow, ikutin natin tong pataas. Ibig sabihin, pataas, papunta sa fine grind size. Pag napunta ka ng fine grind size, ngayon, titikman mo siya uli ng pangalawang setup mo doon. Titikman mo siya uli. Kapag nakuha mo na yung lasa na medyo nabawasan na yung maasim, pwede mo siyang isave. Kapag hindi pa naman, palitin mo siya ng palitin. As long as makukuha mo yung ma-reach mo yung lasa ng kape na hinahanap mo. At kunwari ngayon nakuha na natin yung lasa ng kape na hinahanap mo, katulad nung ginawa natin kanina dito, naka-manual tayo. Tapos gawin natin ulit, kunwari may tubig yan. Save natin, ganoon. Free infusion ang tinatawag namin dito, ang tawag namin sa ganitong gawain. Ngayon, kunwari, 19 grams yung ginamit natin kanina, ang ratio namin dito is 1:2. So, dapat ma-reach natin sa grams na dito ay 38 grams. Tapos seconds, nakadepende kung sasakto siya ng 30 seconds or 29, example like this. O ngayon, kunwari, inabot niya ng 28 seconds, pero dito sa 38 grams ay na-reach natin. Dito tayo magbe-best. Sa ibang mga barista, nagbe-best sila dito, pero sa amin, nagbe-best kami sa ratio. Kasi ang ginagamit natin is 19 grams coffee times water. Ibig sabihin, ang lalabas dito ay 38 grams. Kasi 19 grams coffee. 19 grams Coffee. beans. Oh, yes. Tapos 38 grams of water. Oh, water ang dapat ang equal dito. And how many seconds? So, ang seconds nakadepende. Kung lalabas ngayon ay 28. So, ito yung seconds na gagamitin. So 28 seconds siya. Ngayon, isi-save mo siya. Paano? Pupunta ka dito sa tutulak mo pa right. Ito yung MVP, MVP to hydro. O, ngayon, may makikita kang parang memory kung tawagin. Tutulak mo siya ng 3 times dito para i-save yung ginawa mong setup. Ganito. 1, 2, 3. So automatically save. Automatically save. Ngayon babalik ka dun sa babalik ka dun sa ating setup kanina. So naka-save na to. Ngayon tutulak mo siya ulit ng pakaliwa para ma-reverse. Ngayon, nabalik ka sa manual, tutulak mo ulit siya ng pakaliwa. Sorry, pakanan yung kanina, pakaliwa ngayon. O ngayon. Sorry. So 3 times again. Oo, until ma-reach mo tong BP kasi hindi yung okay. ginagamit natin yung BP. Ngayon naka-save na yung ginawa nating setup. Ano ibig sabihin ng BP? Beefy, ito yung parang automatic siya na kasi yung kanina manual yun eh. Ito automatic tong beefy. So ibig sabihin ng BP is nakalock na siya. O nakalock na Nakalock siya. in na. Nakalock in tapos naka-save na yung ginawa mong manual. So ibig sabihin pag naka-BP na, nakalock in na siya, automatically set up na. Set up na. Tapos ngayon kung kinabukasan nag-open ka uli, tapos nagkaiba naman siya. So Nagkaiba you need to do dito it ka na manual pupunta naman. Kunwari kinabukasan nag-open ka, ngayon kumuha ka ng 1 grams ay lumabas dito 35 grams. Hindi mo na siya ayusin dito kasi once lang ang pag-setup ng machine. Ngayon dito ka na mag-adjust. So every day you need to adjust here. Every day. Kunwari ang lumabas doon ay 35 seconds.
Ngayon, dito ka na mag-adjust. Anong gagawin mo dito? Medyo palakihin mo yung konti yung size para bumaba yung seconds na ma-reach mo yung 28. Ito lang yung knob yung lagi mo kakalibrate. Ito na yun. It's depend on the grind size that comes out in the grinder. Oo. At always magdidepende ka pa rin sa seconds. Kasi yung seconds na to, kunwari, ang sinetap natin dito ay 28 seconds. Ngayon, kinabukasan pumunta ka ulit dito, umabot ng 35 seconds. So you need to calibrate You again. need to calibrate again here to reduce the count of seconds. Okay. Ganun 'yon. Para magtali siya doon. Magtali siya ganun. Okay. So, yun. So, ano yung next natin dito? Sa pagko-closing naman, di ba? Pagko-closing. At saka yung sa... So my question is, ang calibrations, yun lang yun. Yun lang yung So calibration. how you calibrate naman dito sa first and second? Kasi three fusion, three ano kayo eh. 3 heads kami. 3 heads. So, Kailangan kasi usually pagka nagsabay-sabay Okay, the volume of the customers, kung isa lang yung naka-open na heads, mangangamote ka or something. So kailangan before you set up the first one, how you set up the other 2 heads? Okay, the same process before. Unang-una, punta tayo ng manual. Same lang din doon sa kabila. Kung anong ginawa mo dito, yun lang din ang gagawin mo dito. Ganun din. Pero ang kagandahan kapag gusto mong i-set up tong 3 sabay-sabay, iisang head lang ang gagamitin mo. Isang isang temperature, isang standards lang. Isang standards lang. Kunwari ngayon babalik tayo dun sa una, nag-set up tayo ng isang head at gusto nating makopy tong dalawa. So napunta tayo ngayon sa manual at kunwari nakakuha na tayo ng magandang lasa at nasa 28 seconds ang inabot. Pupunta tayo ulit dun sa parang memory na sinasabi ko kanina. Pag nakita natin nag-ilaw tong tatlo, ang unang gagawin natin, ito. Kung may pwede lang tumulong sa'yo dito, dapat ito, tutulak mo ng pangatlo sabay-sabay. Okay. Tutulak mo ng 1, 2, 3. Pagkatapos nun, tutulak mo pa kanan para ma-save yung tatlo. Kung anong ginawa mo dito, gano'n din ang gagawin mo, pero sabay-sabay na siya. Synchronize na kumbaga. So magiging copy yung lahat. Kung ano yung ginawa mo dito, magiging copy dito. Kasi hindi pwede siya na ito na inuna mo tapos ang pangalawa ay susunod mo na hindi sabay-sabay. Ang tendency noon, magkakaiba sila ng setup, ng settings. Maliban na lang may isa pang maliban na lang kung itong group 3 ay ginamit mo sa Colombia, itong group 2 ay para sa Ethiopian or Salvador o anuman. At iba pang kadahilanan, kung itong group 3 ay ginamit mo sa pang-hot lang at itong group 2 ginamit mo sa pang-cold lang. So pwede mong i-save to ng ito lang. Tapos ito ikaw man ang barista, madidistinguish mo na itong heads na to ay for coffee, for hot coffee, tapos ng Ethiopian beans lang siya. Ethiopian beans lang. Ano ba ang pagkakaiba ng Ethiopian beans, ng Salvador at saka ng Colombian, Ethiopian? Usually ang ginagamit dito sa Saudi Arabia kasi Colombian, Ethiopian, and Salvador. Okay. Ano pagkakaiba-iba ng tatlong beans na yon? Sa aming karanasan dito, kung magbe-base ako sa aming karanasan sa coffee shop na to, sa lahat ng beans na nakuha namin, karamihan ng mga beans na dumarating dito ay tinatawag naming classic. Pumapangalawa doon yung ibang Ethiopia dito na naglalarawan din ng pagka-fruity. Ibig sabihin, meron kaming Ethiopia classic lang dito. Ibig sabihin ng classic lang talaga yung lasa. Hindi siya masyadong matamis, classic lang. At yung pangalawang Ethiopia dito, tinatawag namin Ethiopia fruity. Yun yung Ethiopia na naglalaman ng kaunting tamis na parang lasa ng mga prutas katulad ng fruity, raspberry, strawberry, meron pang may chocolate, gano'n. So yun yung profile lang sila sabing Ethiopia. Pag sinabi naman Colombia, it's depend naman yun sa roaster. Sa roasting naman yun. Roasting. Pero back to basic tayo dito sa espresso. So yun yung katulad ng sinabi ko kanina, kunwari ito ay para lang sa hot at Ethiopia lang, so isi-save mo siya ng mag-isa. Ngayon, dito gusto mong gumawa ng cold, the same process na ginawa natin dito kanina.
kunwari ito ay gusto mo nag-save. So gagawin mo siyang sabay. Sabay-sabay. Sabay-sabay pa ganun. In one time. So pag natapos mo 'yun, magiging pareho na tong dalawa. Paano naman mag-set up dito sa Mm-mm. sa temperature? Sa temperature dito, Dyan. naka-set up na Anong dito. tawag dyan? Digital. Nakakonect yan Nakakonect automatically yan dito, sa automatic. Oo. Pag bumili ka ng ganitong espresso machine, automatically mayroon siyang ganyan. Automatically mayroon na siya dito. Tapos yung magbebenta, may instruction na pupunta dito. Siya yung magsiset up ng una. Tapos i-adjust mo na siya na lang konti. Kunwari itong mga steam temperature. So pipindutin mo lang siya sa mga button na ito kung gusto mong i-adjust. Kunwari ito. Ito yung group 1. Sa group 1, yung sinet naming set point ay 89 lang. So for infusion namin, dito yung sinasabi ko sa iyo na kapag 5 seconds. lahat dito lumalabas to doon sa pag-save mo nito kanina. Yun. Yun yung tinatanong ko kasi ang bawat 'di ba infusion tawag 'di ba? Ito kasi portafilter. Ito portafilter tapos may yung grind diyan. May tatlong may ano pa yan may mga parts pa yan diyan sa loob ng portafilter, yung basket, yung Tapos at the same time na yung final temperature niya is 89. Sa ngayon 89 kasi doon ako nagbase sa yung 89 ay masarap. Okay. Tama. So tapos yung ano tawag ito? 'Di ba nag-ano ka na sa mga latte, flat white, cappuccino ganyan. Ang temperature talaga niya is 89 lang. Sa espresso yung 89 pero yung tinatanong mo yung temperature ng steaming sa steaming sa gatas. Paano 'yon? Sa cappuccino at saka sa latte, sa akin dito ang ginagawa ko ay simula to 70 to 75 pataas, depende kapag sinabing extra hot umabot din siya ng 85 to 90. Kasi pag extra hot wala na yung yun, bahala na yan basta hot na yan. Pero yung standards lang ba? Ay 70 lang natin 70 to 75 ang mga latte cappuccino. Pag sinabi naman flat white, yun yung umabot lang 60 to 65 degree. Yun lang yan. Yun yung ganun lang yun pag sinabing flat white, 60 to 65. Okay. Pero karamihan dun sa customer ko nga dito ay parang laging extra hot. So umabot ako ng 80 to 85 until 90. Most of my customer, yun ang requested nila, demand nila dito. So ano pa? Yan. So far okay na siya. Maraming salamat sa iyong kaalaman, sa pagbabahagi ng iyong kaalaman about sa calibrations of coffee espresso machine and the grinder of the espresso machine as well. Okay. So last na yung papakita ko na lang kung paano mo i-adjust yung ating hot water temperature dito lang. So kung gusto mong mas initin pa, pipindutin mo lang dito. So pwede mo siyang gawing So may mga buttons pala to. Ilang buttons yan? So 4 buttons, 3 buttons in the side. 3 buttons in the sides and ano mga ano yan. Ito para saan to? Ito ay para i-off to pero hindi talaga on-off siya. Since before hindi namin to ginagamit. Dito lang kami nagbe-base. Tapos ito yung up and down arrow. Up and down arrow. Yan. So ito naman ito sa menu. Ito yung pag-out black pass kung paano kami naglilinis ng machine na to dahil nga ito ay automatic. So ito yung group 1, group 2, group 3. Kung paano namin nilinisin, unang-una ito kunwari tatanggalin namin ito. Ngayon, meron kaming filter filter for cleaning only. Tapos lalagyan mo siya ng chemical. Pag after mo malagyan ng chemical, lalagyan mo siya ng pagganon. Ngayon, nasa group 1 siya. So sa group 1, pipindutin mo to. Then, ganon, make it ready. Ngayon, tutulak mo siya to ng pakaliwa. Ilang beses? Isa lang. 3 times to siya. 3 times din. Unang tulak mo, maglalabas siya ng siguro mga 30 seconds, ganon. After 30 seconds, babalik siya uli ng ganito. Magiging off siya uli. Lalabas dito ay off. Ulitin mo siya tulak, pangalawang beses yun. Pangalawang beses. Actually kasi yung sa machine na ginagamit ko, although pareho lang din siya. Okay. Kaso nga lang, yung ito kasi digital sa inyo. Siya. Ang sa amin kasi dito, like example ito yung sa infusion niya. Dito siya mismo, ipipindutin mo lang. Oo, meron yun. Yun yung sa akin. Sa ibang machine. Yun yung Yun yung sa akin. Okay.
So, Ayun. Tapos pagka nag-ano kayo, magsa-cycle lang naman 'yun eh. mm. Tapos ang chemical na nilagay mo dito, yun na lang yung maglilinis doon. Oo, yun na yung Okay. kusa maglilinisan. Yun yung kaganda ng machine ito. Automatic Okay. na yun siya. So thank you so much for the Okay. knowledge. Oo. And I'm looking forward to